Okay, sa Sige, Dok. yung para pala maging epektibo itong health message, kailan pala, ito yung pinakamabigat sa atin eh. Hindi lang ipapractice mo yung liwanag na binibigay mo, kundi ibibigay mo pa with love, katulad ng Panginoong Kristo. Nung nasa sa lupa siya, wala siyang ginawa kundi puntahan yung mga taong nangangailangan ng tulong niya, lalo-lalo na yung may mga karamdaman. Kaya nung nabasa ko yung medical ministry book, sabi ko sa sarili ko, hindi pala ordinaryo yung health ministry. Unang-una, kailangan makita sa buhay mo. Pangalawa, maibigay mo kaya mo ginagawa ito dahil mahal mo. Yes. Ang Panginoon kaya nakayanan niya yung ganung uri ng, basahin natin yung 234 ng Reflecting Christ, saka yung Christ Object Lessons 202, kung di ako nagkakamali. Talagang ibinigay nila yan dahil ang Panginoon noong unang panahon, kahit napakamakasalanan mo, kahit hiningi mo na yung mana mo, nilayasan mo siya, talagang kukulitin ka pa rin niya na bumalik ka. Totoo. Hindi niya tinitingnan kung kahit gaano kasama ka. Ang laging tinitingnan niya, mahal na mahal ka niya. At hindi nababago ang pag-ibig niya sa makasalanan. Amen. Totoo, Dok. Yun pala yung dapat nating maranasan ng mga anak ng Panginoon na mahalin natin yung mga tao na hindi ka ibig-ibig. Ang mahirap kung pagkaminsan mahalang natin yung isang tao, binibigyan natin pag alam natin na merong ibabalik eh. Totoo, Dok. Lalo na pag nakita mo isang tao agad, hindi mo nagustuhan yung mukha niya. Ang unang tingin mo, mukhang tagilid itong taon to. Ang Panginoon hindi ganun. Yes. Lalo pa niyang inaabot yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Kaya nga sabi sa Matthew 5:44, love your enemy. Totoo, Dok. Ito pala yung karakter na dapat mabuo natin. Yes. Alam mo, Dok, saying that sa atin pong mga manonood, ang gandang isipin na merong pagmamahal ang ating Panginoon at isa sa mga pagmamahal ng ating, sa pagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, mga kaibigan. Alam mo, Dok, meron akong nabasa na libro and the title of the book is The Calcium Lie by Dr. Robert Thompson and Kathleen Barnes. Alam mo, Dok, nakakatuwang isipin kasi sinabi dito ni Dr. Robert na talagang the clearest indication of a creator God is seawater. Pinag-uusapan kasi natin, Dok, yung minerals. At ano ba yung seawater? Di ba yung tubig dagat, ang daming mga minerals doon sa karagatan na talaga makikita natin? Yeah, actually, pero hindi ko may advice na iinumin natin. Ito ginagamit ng iba yan, kukuha ka sa kalagitnaan ng dagat, kukuha doon ng seawater, ginagamit ito pang cleansing. O yung pang fasting. Yes, o kaya pangpagamot, Dok, doon sa ating pong mga panlangga sa ating mga sakit. Dahil talagang iba yung dulot ng asin, At kung ng may skin alat. disorder ka, lumulubog sa asin. Doon naman, nung nagpunta kami sa SL, meron namang mad therapy. Nilalagyan namin ng putik yung katawan. Ayun, talagang pampaganda, hindi lang pampaganda ng balat, kundi pantanggal din ng ating pong mga sakit. Mga skin Diseases. Ayun. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, saying that sa ating pong mga manonood, kasi ang ulan, di ba kapag kunyari umuulan, Dok, tapos nababasa ang lupa, and then it goes to the river, yung ating pong mga ilog-ilog, hanggang sa makarating siya doon sa ocean. Ibig sabihin pala, yung mga minerals doon sa soil na yun, napupunta siya doon sa river, hanggang sa ma-reach niya yung ocean. That's why, napakadaming minerals na galing sa lupa, yung pumupunta sa dagat. Kaya sobra-sobra. There are 92 minerals na matatagpuan po sa ating pong seawater, sa ating tubig dagat. Kaya, Dok, alam mo, saying that, gusto kong malaman, Dok, gusto ko ding ipaalam natin sa kanila, sa ating pong mga manonood, sa ating mga taga-subaybay, ilang minerals ba, Dok, ang matatagpuan sa ating pong Celtic salt? Actually, mas mataas ito sa Himalayan. Nasa 82. Meron pang sabi ng iba nga, 95 eh. 92 pala na minerals ang makukuha dito sa Celtic salt. Pero ako Celtic salt ko minsan ng pronunciation ko dyan eh. Nakitang-kita natin dito na talagang malaking tulong talaga. Bagaman marami na rin namang minerals tayo nakukuha sa mga kinakain natin, pero napakalaking tulong talaga na mag-add tayo nito. Lalo-lalo na doon sa may mga karamdaman. Totoo, Dok, no? Alam mo, Dok, i-share lang din natin sa isang pag-aaral po sa atin pong mga manonood from the Indian Express, and this was conducted April 2024 this year. Sabi, why you should switch to Celtic salt. It has 82 minerals, a hand-harvested sea salt. The minerals in the Celtic salt are in their balanced form. Ibig sabihin, Dok, hindi ka magkakaroon ng hypertension, hindi ka magkakaroon ng problema sa pag-inom Bagaman nito. maalat siya, hindi katulad ng mga process ng mga
Ay, na din kayo, lalo na yung patis. Yes. Lalo na yung mga pinantitimpla ng mga Bagoong. pampaalat. Maya-maya, tataas ng blood pressure mo, lalo Totoo na yung mga do. may edad na hindi na advisable. Yes. Hindi katulad itong Celtic salt. Celtic na ito na talagang may presence siya ng magnesium. And at the same time, meron siyang tinatawag na liquid form na parang basa-basa siya. Yes, moist Hindi siya. mo napansin yung yung asin ng dagat? Hindi ba napansin ang konti ng mabasa-basa? Yes, basa-basa nga talaga, Dok, no? And ituloy natin sa atin pong mga manonood kasi the additional minerals in Celtic salt helps to balance the negative effects of sodium. Kasi, Dok, di ba, yun nga pinag-uusapan natin yung nakaka-high blood daw, yung kapag meron tayong too much salt sa atin pong katawan. So, for example, yung potassium, it helps to lessen the effects of sodium in the diet by aiding in sodium excretion through urine and helping relax blood vessel walls. Kasi nga naman mahihirapan ng pag-pump yung atin pong mga vessels or yung atin pong heart, lalo na kapag talagang hindi proportion, mas marami siguro yung sodium kaysa doon sa atin pong ibang minerals na matatagpuan sa atin pong blood. And also, Doc, alam mo, nakakatuwang isipin kasi yung binabanggit natin kanina na mga minerals na matatagpuan natin sa ocean or sa tubig dagat ay makikita din sa atin pong Celtic salt. Kaya talagang napaka-importante, Dok. Napakahalaga Pero ng to be honest, minerals. medyo simple lang itong pinag-usapan natin, pero majority ng kababayan natin, maaaring hindi ito alam at hindi nila nagagawa. Na isang bahagi na, ang tawag nga natin dyan sa mga natural way, prevention. Yes, totoo, Dok. Ito yung binanggit ni Miss White na ang kailangan natin ituro sa tao, yung pag-iwas. Hindi yung pag nandun na. Totoo. Kasi pag nandun na, paano kung hindi na nakaya? Inatake sa puso. Huli na ang lahat. Yeah. Yun ang nangyayari sa atin pong mga manonood. Kaya ito, alam mo, Dok, so much with the salt na pinag-uusapan natin. Gusto na nating malaman, lalo na sa atin pong mga taga-subaybay, paano ba natin palalakasin, paano ba natin patitibayin itong ating mga buto, Dok? Actually, sa pag-aaral, meron akong libro na matagal ko itong napag-aralan during early 90s. Libro ni Betsy Kamen. Napatunayan niya na itong wheatgrass, and one of the best wheatgrass, kung tawagin nila green kamut. Hindi dahil sa binabanggit ko to na meron akong something. Na napatunayan doon na napakataas ang alkalizing material na minerals niya. Na pag ikaw ay mayroong acidity sa loob ng katawan, in just a matter of, kunyari may ulcer ka, in just a matter of minutes, nawawala yung acid eh. No, nafa-flush So makita siya. natin itong gulay, buti na lang natutunan na rin sa ating bansa na itong ating saluyot natin, itong malunggay natin, itong talbos ng kamote natin, ay napakayaman sa magnesium and minerals. Amen. Just imagine, combined together. Pag sinamahan mo ng magnesium and minerals, titigas talaga yan. Talagang solid. Kaya talagang buong-buo sa ating pong mga manonood kasi our bones is composed of different kinds of minerals and calcium is one of them. Kaya kapag sinasabi natin na nako mag-calcium supplement tayo, kasi alam mo, Dok, nagulat ako kasi some other yung mga home for the aged, Dok, or yung mga Ang tawag aged ko care. dyan I'm sorry parang lokohan. Nako. Parang kumbaga sa iinom ka ng gatas, matanda ka na. Dahil ang point mo, mataas ang calcium. Yes. Una, kung totoo yan, meron bang mabubuhay na calcium sa pasteurized and homogenized? Ay, wala, Dok. Dahil ang lang, maganda sa buto. Bato-bato sa langit, tama na yung huwag magagalit. May mga track record naman tayo na para mapatunayan na nang napag-aralan ng science, yung physiology ng digestive system, ito palang tinatawag na renin enzymes, ito'y purposely to digest milk. Kaya pag pinanganak ang bata, hindi mo pwedeng pakainin ng kanin. Totoo, kasi wala pa siyang bago panganak digest. Yes. Dahil ang pagkain na match dun sa kanyang panunaw, ay gatas ng nanay. Hindi gatas ng tupa. Yes. At hindi gatas ng baka. Ng kalabaw. Kasi hindi rin. masyadong mataas ang protein nila eh. Kaya yung bata nagkakaroon ng rapid maturation eh. Ang para sa ina, naalala ko si Senator Claver. Oh, Siya bakit, Dok? nag-promote nito. Sa DOH. Oo, yung tinatawag na breast milk ng nanay. Kaya kung may anak ka, pilitin mo na maging mayaman ka sa gatas mo dahil ang gatas mo para sa anak mo. Ang gatas ng baka para sa baka. Totoo. Ang gatas ng tupa para sa tupa. Ang gatas ng aso para sa aso. Totoo, Dok.
Kaya yung gatas lang ng nanay ko eh. Dapat yun Kaya lang. yung mga breast milk, yan ang masasabi ko na talagang maganda. Amen. Thank you so Kaya huwag much, naman Doc. tayo maniwala na kung may edad ka na, may ipin ka na, hindi ka naman bagong panganak. Tapos Gatas ka bibili pa ka din. nung mga animal milk. Eh paano? Alam mo ba yung animal milk? Nilalagyan ng recombinant RGBC, recombinant bovine growth hormone, para mag-lactate. Kaya ang nangyari, nagkakaroon ng kalalakihan ng ibang problema, prostate. Yes. Yung hormones na galing din Ayan. sa animals, di ba, Doc? Nalilipat sa tao. Totoo, Doc. Ang kababaihan naman, ang mga kabataan naman, nag-mens ng wala sa tamang panahon. Totoo din, Doc. Grabe yung sa maturity po ng atin pong katawan, especially sa atin pong mga teenagers. May alam nga ako, Doc, parang ang pinakamababa yata, parang 7 years old, o baka mamaya may mas lower pa dun Ang sa alam alam ko. mo sign kung kailan ka na hindi dapat uminom ng gatas? Ano, Doc? Pag may ipin na. Ayun, pag may ipin na. Pagka tinubuan na ng ipin ng bata, it means wag Pwede mo na nang siya painumin kumain. ng milk. Oo, pwede na siya mag-grind ng kanin, ng ulam, ng talbos ng kamote, di ba, Doc? Yeah. Ng sibuyas. Okay, ayan. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin kung paano natin palalakasin, patitibayan ang ating katawan, at yung mga nabanggit ni Doc, those are the green leafy vegetables, the organic ones, na hindi talaga, yung mga pataba na natural, mga kaibigan, para ibalik Saka natin kailangan yung din minerals. itanim mo sa tamang lugar. Yes, Alam mo totoo, kay Ellen Doc. G. White, kaya ako sabi ko nagugulat ako rito. Kunyari, magtatanim ka ng prutas, mangustin, ng suwa. Siyempre, kailangan natin ng mga tamang sustansya, minerals, calcium and so on. Maghuhukay ka pala. Ituturo ko na ito para pagpalayan tayong lahat ng Panginoon ng buong bansa. Pag magtatanim ka pala, 3 feet ang hukay. Naku, 3 feet, Doc? 3 feet din ang lapad. Aba, talaga nga naman. Tapos lalagyan mo ng basura, yung basurang basura. Yung basurang At natural yung din. mga dahong tuyo, itambak mo doon, siguro mga 6 inches. Tapos lagyan mo ng bato, mga 8 bato. Tapos tambak mo yung lupa. Doon mo ipatong yung itatanim mo. Hindi lang basta-basta mabubuwal pag bumagyo. At napakalakas lumaki. Grabe, At Doc, talagang matamis yung bubungan nito. Naku, parang gusto ko na magtanim at ulit. kakapit pala yung mga ugat doon sa bato. Kaya Ah, kahit kaya mas bagyo, matibay hindi siya. sila basta nabubuwal. Aba, yun Kaya kung pala magtatanim kayo ng suha, ng chiko, ng kung ano man yung itatanim ninyo, sundin natin. Meron pala tayo niyan kay Mrs. White. yun. Grabe, 3 feet yung lalim 3 feet at ang lalim yung at 3 feet lapad. ang lapad para maluwag. Ayun. Para kapit na kapit, kuhang-kuha niya At yung lahat pagka ng naitanim mo ng minerals. tama ngayon, ma-absorb ngayon nung tinanim mo yung minerals na kailangan ng katawan mo. Kasi depende sa pinagtaniman mo. Totoo din, Doc, di At ba? pagka pala mga puno, maganda yung mga pulang lupa. At yung maitim na lupa, maganda sa gulay. Yeah. I see. Okay. Tip lang yan, kasi pinag-usapan natin buto eh. At pagka ikaw yung mismong nagtanim, at nahawa ka sa lupa, maganda pala sa buto ito. Totoo din, Doc. Kasi Yeah. na-absorb mo na yung mga minerals Yan na ang nasa grounding. kamay mo. Naku, earthing. At the same time, na-exercise ka. Ayun. Grabe, Dok, alam mo sa atin pong mga manonood, ilan pa lang yan, ang pinag-uusapan pa lang natin ay yung green leafy vegetables at yung organic ones na kailangan ng ating katawan kasi yun ang may mga minerals na papasok at pagkain ng ating mismong buto. Kasi pag the time na you cannot buy, you cannot sell, syempre kailangan mo ng tanim. Eh hindi naman po pwedeng hindi mo bibigay yung pangailangan ng katawan. Dahil nakataya dito yung strong na paninindigan. Kita mo si Daniel. Nakatayo sila. Anong unang pagsubok sa kanila? Pagkain. Yes. Nalagpasan nila eh. Wala naman tayo magagawa. Talagang vegetarian si Daniel. Totoo, Dok. Vegetarian si Shadrach, Meshach, and Abednego. Binigyan ng final na pagsubok. Yung huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan. Totoo. At napanagumpayan nila. At nakayanan pa rin nila. Amen. Ito yung mark of the beast kung ating kung atin namang titingnan ng mga hula sa mga huling araw. Yes, kasi nasa 10 Commandments sa atin pong mga manonood. Kaya ito, ituloy na natin, pag-uusapan pa rin natin yung pangpatibay Palibasa, ng sagana ating sa katawan. minerals ang gulay. Hindi ba hiniling ni Daniel? Ano hiniling? Daniel 1:12. Bigyan nyo na ako ng gulay. Papatunayan ko sa inyo in 12 days, in 10 days. Mas matalino ako kaysa doon sa mga sinasabi niyong matatalino na taga
na kahariang ito. Totoo, Dok, di ba? Alam mo, Dok, saying that no, sa atin pong mga manonood, pinag-usapan natin yung mga organic na mga pagkain, yung mga green leafy vegetables, yung, alam mo, Dok, ang pinakamaganda daw na mga minerals, yung mga dark green leafy vegetables. Ibig sabihin, katulad nung kale natin, yung petchay, yung ating tinatawag na spinach natin, yung malunggay, yung alugbati, lahat ng mga dark green leafy vegetables, At kapag ang mas broccoli, makulay. napakayaman din. Totoo, Dok, lalo na sa calcium sa atin pong mga So, isa pang manonood. isa na napakaganda na Ano, Dok? mukhang tayo ang pinagpala ng Panginoon. Ay, gusto ko yung malaman. Ano yun, Dok? Ano nga yung paborito natin na gawing salad na nakukuha sa bundok? Aba, Hindi lato eh. Yung lagi natin, ano tawag doon? Hindi seaweeds eh. Hindi seaweeds. Yung dahon ng... Ha? Naku, sa atin pong mga manonood, no? Bigyan niyo po kami ng sagot. Nanggagaling Pako? sa date, ha? Pako. Ayan, pako. Maraming salamat sa ating pong mga manonood. Grabe itong pako. Yan. Totoo din, Dok. Lalo na nung natira kami sa Bicol, sa Kabikulan ako, dyan ko natutunan kainin yung pako. Ang sarap na may kamatis, Ang sarap pala sibuyas. ang pako pala, napakasustansya pag kinain mo ng hilaw. Yes, totoo, Dok. Tapos pipigaan mo ng kalamansi or Pero lemon. pag ang pala ito sarap. ginataan mo, Naku, mas... namamatay. Totoo yung din, Dok. sustansya niyan. Yes, tapos medyo Kasi may tayo mga cholesterol Pilipino, na. mamamatay sustansya. Ang sakit naman nun, Dok. Katulad mo na lang ng saging na saba, napag-aralan na meron 32 minerals. Mm. At talaga ang taas ng potassium. Ang ganda sa puso. Totoo. At maganda sa brain, pampabait. Yes. Ang gagawin ng mga misis, pipirituhin yan. Meron bang mabubuhay na sustansya sa pinirito? Na mantika? Ikaw man yung pakuluan sa mantika, mabubuhay ka. Hindi, Dok. Mamamatay ako doon. O matapos pirituhin, lalagyan pa ng asukal yan. At hindi pa masiyan, tutuhugin pa yan. Tinuhog pa. Ano tawag doon? Banana Q, Banana Dok. Q. Oo. Yan ang kailangan natin pag-aralan, yung art of cooking. Hindi ibig sabihin na art of cooking, gagawa ka ng something na para lang masiyahan yung panlasa mo. Lagi mong, alam mo sikreto ko sa gym? Ano, Dok? Meron akong saging na saba. 8. Isang kainan lang yun, Dok? Yeah. Aba, grabe. Yan ba ang sikreto mo, Dok, Yan ang kapag sikreto. bago ka mag-gym? Kaya hindi ko naman itinataas to, kaya tanungin niyo yung trainer ko. Sa edad ko to. Alam na naman nila edad ko eh. Bumubuhat pa ako ng 200. Pwera yung yung Barbell. Oo. Grabe, Dok. 20 repetition. Tuloy-tuloy? Kaya naman yung dibdib ko lumaki. Nako, alam nyo, sa atin pong mga manonood, isa tong talagang Pero hindi ito overnight. Huwag niyo akong gagayahin. Oo, Matagal naman. ditong pinag-anuhan mo talaga. nagsimula ako sa 10 pounds, 20 Yes, pounds, oo, 40 unti-unti. pounds, 80 pounds. Hanggang sa para bang ordinaryo na. Dagdag ako. Pero hininto ko na ron. Totoo, Dok. Kasi mahirap na baka ma-over. Yeah, totoo yan, Dok. Kasi mahirap din kapag mas-strain yung atin pong mga katawan, especially Pero wala yung naman pala ating sa edad ang muscle. muscle. As long na ginagawa yung part mo, lalam na ng Panginoon yung mga bakante na uuga-ugang mga, hindi ba marami Yung mga sagi.